Hello guys, another vlog. Maaga nga pala akong gumising ngayon kasi nga pala kami madaming gagawin. Magpipitas nga pala kami ng sitaw. Bago nga pala yung pagbiyahe natin dahil kalahating oras bago kami makarating sa aming mga taniman. Dito ngayon namin nadaan na kami magtitinda kaya naman nagbili muna kami dito ng maalmusal para man hindi magutom yung mga bata habang nagiintay sa aming pag-harvest. At fast forward, nakarating na kami sa aming dampa. Dito ngayon nagsisimula na kami magbaba ng aming mga gamit. At ito nga pala, nagpipitas na kami ng sitaw. Pakita ko nga lang pala sa inyo kung paano kami magpitas ng sitaw. Wala pa kaming kalulay kasi naman kukunti pa yung napipitas namin kasi padalawang himalay pa lang ito. Ito nga pala yung asawa ko, nagpipitas na siya. Dito nga pala, medyo makunti pa lang ang bunga. Saan? Dito nga pala, nagtigil na ako magpitas. Kanina nga pala nagpipitas din ako dyan, kaya pala hindi ako nakapag-video. Ngayon naman nag-video muna ulit ako. Kasi ako'y magpapake na ng aming mga napitas para naman kami maaga makalabas. Para kami makapunta pa doon sa isa naming taniman. May sili nga din pala kami doon pinote. Hindi ko na nga pala na-videohan kasi naman nga pala ang dami pa namin ginagawa. Hindi ko na kaya makapunta pa doon sa kabila. Malayo-layo din kasi ng konti yung aming tanimang sili eh. Hindi kasama dito sa aming sitawan. At dito ngayon nagpapake na ako. Kasama ko nga pala lagi yung aking dalawang anak. Kaya nga pala gustong-gusto din nila makita lagi sa video. Madali nga lang pakihin itong aming mga sitaw kasi naman wala pang hamak aalisin. Wala pa itong mga kagat-kagat ng uhod o mga sira. Kaya naman pa mabilis lang ako nakapagpake dito. Konti pa nga lang pala yan. Ang total nga lang pala lahat yan, naka 49 kilos lang kami sa padalwa naming himalay. At dito naman yung mga bata, palaro-laro lang yun sa palibot ko. Batang-bata pa nila, marunong na rin sila sa hagulay. Yung nga pala mister at yung aking inay, namumuti pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin kasi tapos kasi medyo malawak-lawak pa rin nga pala ang aming pipitasin. Ako nga pala yung naghakot pa ng sitaw. Wala pa kasing hakot yung dalawang namimitas kasi nga hindi pa tapos. Wala pa kaming katulong pero sa susunod na harvest namin ay marami na kaming katulong. Baka nga pala madaling araw na kami magpitas kasi hindi na kaya pag umaga kasi tatanghaliin baka maiwanan na magbibili ang aming gulay. Para nga pala yung aking panganay na anak kasi pang mag-alaga ng kanyang kapatid na bunso. Sa edad na 5 years old, napakabait ng aking anak nga pala. Lagi niyang inaalaga ng kanyang bunso. Pagkatapos nga pala namin mag-harvest dito nga pala, diretso rin kaming uuwi. Kasi naman yung aking panganay nga pala papasok pa. Pangtanghali nga palang pinili ko para naman sa ganun makakatulong pa rin kami sa aming halamanan. Andito nga yan, nagpapake pa rin ako. Wala pa nga pala yung dalawa kong katulong kasi naman hindi pa sila tapos sa pagpipitas. Doon nga pala sa kabila naming halamanan ay may nagpapake na rin ng mga sili. Yung sili nga pala namin ay nakakarami na. Itong sitaw namin ay kakaunti pat kasi naman ibabago pa lamang itong nabunga kaya kami pa lamang. Fast forward nga pala, nandito na kami sa tabing kalsada. Mag-aantay na lang kami ng aming kakargahan. Yan nga pala yung mga siling na harvest namin kahapon. Medyo marami-rami na nga. Kaya naman nandito kami nakatambay at inaantay yung sasakyan. At ito na nga dumating na nga ang aming sasakyan ng mga gulay. At dito na nga magsisimula na nga magkarga ng mga kalakal. Yun nga pala isang kasamahan ay may puso ng saging. Yan nga pala yung nabebenta rin. Manguha lang, ay kung sa sagingan ay pwede ka rin magkapera. At ito nga sila, magsisimula na ikarga. Sa lahat nga po wala ng mga nanonood, maraming salamat. Hindi ko na po marireveal kung magkano talaga na pagbentahan namin dyan. Hulaan nyo na lang po kung magkano.